Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon kay Mang Dodong ay tandang-tanda pa niya ang mga panahong iyon. Sabi niya, naganap ang kanyang nakakasindak na karanasan taong 1987. Ang taong 80s ay mga panahong laganap ang pangu-hold up sa mga taxi drivers. At halos sa araw-araw ay laman ito ng pahayagan. Ayon kay Mang Dodong na mga panahon na iyon, siya ay nasa 18 taong gulang na. Maaga siyang nahiwalay sa mga magulang sapagkat bata pa lamang ay lumuwas na siya ng Maynila upang dito makipagsapalaran. Na mga panahong ito ay talaga namang dinadagsa ang Maynila ng mga taga-probinsya sa pag-asang dito ay magbabago ang buhay at pamumuhay nila. Kaya tulad ng marami, si Mang Dodong ay nagbakasakali rin. Sa mura niyang edad ay namulat na siya sa hirap at nasabak na agad sa paghahanap buhay. Sa madaling araw hanggang alas 9 ng umaga ay washer siya sa mga pagarahing taxi sa Vito Cruz, Makati. At magtatakatak naman siya o magtitinda ng sigarilyo pagkatapos nito. Sa mga karinderya na lamang siya kumakain at sa gabi naman ay nagtitinda siya ng balot at penoy. Dahil sa may pangarap sa buhay at hindi nakakalimot na sumuporta sa kanyang mga magulang at kapatid, kaya sa araw-araw ayan ang palagian niyang ginagawa. Hindi siya tumitigil at walang sinasayang na sandali sa kanyang buhay. Marami ang nakakakilala sa kanya ng mga driver at umahanga sila kay Mang Dodong dahil sa kasipagan nito ng mga panahon na iyon. Nang mag-aalas 6 na ng gabi ng araw na iyon, ay nagsimula na si Mang Dodong na maghanda para naman sa paglalako niya ng balot at penoy. May hinahanguan lang siya nito kaya naman hindi siya gaanong nahihirapan. Ayon kay Mang Dodong, mayroon tayong dapat mapulot na magandang aral sa mga magbabalot na pwede nating magamit sa ating buhay. Dagdag pa niya, pansinin daw natin ang mga magbabalot. Ang layo-layo na ng nilakad at patuloy pa sa pagsigaw ng balot, ngunit wala pa ring bumibili. Pero patuloy lang sila, kaya naman pag uwi nila sa bahay ay ubos pa rin ang kanilang paninda. Kahayagan ito na kapag ang tao ayon kay Mang Dodong ay hindi sumusuko at matyaga, ay tiyak na makakamit niya ang tagumpay sa kanyang buhay at hindi siya maaaring magkamali sa adpa niya. Tiyak ang tagumpay. Matapos na makuha ang kanyang paninda sa hinahanguan niya, ay nagsimula na si Mang Dodong na lumakad at sumigaw. Patuloy lamang daw siya sa ginagawa niyang paglakad at hindi siya tumitigil sa pagsigaw, sapagkat ayon sa kanya, baka sa panahon na tumigil siya sa pagsigaw, ay yun yung panahon na mayroon sanang bibili. Kaya lamang ay hindi ka narinig dahil hindi ka sumigaw. At hindi niya alam na nariyan na pala ang nagtitinda ng balot. Sa buhay ay ganun rin daw, sabi ni Mang Dodong. Huwag kang titigil. Dahil sa panahon na tumigil ka, ay baka yun na ang panahon para magtagumpay ka. Nang pasado alas 10 na ng gabi, habang binabaybay niya ang isang madilim na bahagi ng kalsada sa Mandaluyong, ay napansin niya sa di kalayuan na may isang taxi na nakaparada. Kinutuban agad siya sapagkat nakahazard dito at bukas ang ilaw nito sa loob. At naroon pa ito sa hindi dinaraanan at madilim na bahagi. Bukod pa nga sa katotohanan na noong mga panahon na iyon ay usong-uso ang holdapan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nais niyang tulungan ang driver. Kaya yumuko daw siya at palihim na lumapit. Laking gulat daw niya nang makita ang loob ng taxi. Biglang nag-iba ang kutob ni Mang Dodong at bagya siyang nangiti. Iba na ang nasa isip niya sapagkat nakita niya ang babae na nakaupo sa driver. At nakita niya ito na nakatalikod sa windshield ng sasakyan. Mahaba ang buhok nito. Naisip niya na may ginagawang milagro ang mga ito. At nasabi pa niya sa sarili na hindi lamang nagmotel.
Naisip niya na biruin ang mga ito, aalukin niya ng balot ang driver sapagkat mainam na pampalakas iyon ng tuhod. Sabi pa daw niya sa kanyang sarili na mga pagkakataon na iyon. Ngunit nang gumilid siya ay doon na siya nasindak at nakaramdam ng matinding takot. Iba ang itsura ng babae, nakakatakot ito. Ang hahaba ng mga ngipin at may kahabaan din ang tenga nito. Mapupula ang mga mata. Grabe ang paglalaway. At ang akala niya na hinahalikan at ninoromansa ang driver ay mali, sapagkat literal na pinapapak na niya ito. Kinakain na at nakita pa niya na sinisipsip nito ang dugo na paminsan-minsan ay umaagos pa sa liig ng lalaki. Napansin rin ni Mang Dodong na may malaking kagat ito sa parting dibdib, na ang nawawalang laman ay kasing laki na di umano ng palad, sapagkat nakabukas na ang polo nito. Maya-maya ay nakita niya ang aswang na muling kumagat sa dibdib. Pinagpapalit-palitan daw nito ang ginagawang pagsipsip ng dugo sa liig at pagkain ng laman sa dibdib ng lalaki. At hindi na niya kinaya pa nang makita niyang biglang dinukot nito ang puso ng driver at akala may gutom na nilantakan iyon at sumisingap-singap pa ito sa hangin. Kaya nang masaksihan niya iyon ay mabilis na siyang nagtatakbo, na nang pumihit daw siya ay napansin nito ang kanyang presensya, kaya napatingin itong bigla sa kanyang direksyon. Lalong kumabog ang dibdib ni Mang Dodong na paglalarawan pa niya. Animo ay tambol ang kanyang dibdib na walang patid na pinapalo na mabilis ng drummer. Kaya wala na daw ibang nasa isip niya kundi ang tumakbo at lumayo doon. Mabilis siyang nagtatakbo. Nang lumingon siya ay nakita niya na sinundan siya nito. Kaya sumigaw siya. Noong mga panahon na yon ay hindi na daw balot ang kanyang isinisigaw kundi aswang na. Pagbibiro pa sa akin ni Mang Dodong habang isinasalaysay niya. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo, buti na lamang at sanay ang kanyang katawan sa araw-araw na paglalako. Ngunit mabilis din di umano ito. Nang malapit na siya sa kalsada na mayroong poste ng ilaw, nang lingunin niya ito ay hindi na niya ito nakita. Pansamantala daw siyang naupo sa ilalim ng ilaw. Hingal na hingal siya at lubang na pagod sa bilis ng kanyang ginawang pagtakbo. Nang makapanumbalik na ang ilan niyang lakas, ay tsaka siya nagpa siyang lumakad na muli. Naisip na niyang umuwi, total ay ilang piraso na lamang ang natitira niyang paninda at siguradong may aabutan siyang mga nagiinuman sa kanilang lugar. Kaya umuwi na si Mang Dodong. Pagdating niya sa kanila ay hindi daw nakatulog si Mang Dodong nung gabing iyon. Hindi mawala sa isip niya ang kanyang nasaksihan. Kinaumagahan pagkatapos niya makapaghugas ng taxi ay nagpasya siyang magkape at bumili ng dyaryo. Nabigla siya nang makita niya ang balita sa pangunang pahina. Nakita niya doon ang kalunos-lunos na larawan ng lalaki. Nang basahin niya ang laman ng balita ay mali-mali ang nakasaad doon ayon kay Mang Dodong. At ang konklusyon pa ng mga investigador ay dalawang anggulo di umano ang kanilang tinitingnan. Maaring bunga daw iyon ng hold up o di kaya naman ay salvage, sapagkat uso rin ng mga panahon na iyon. Ngunit mas tinitingnan daw nila ang anggulo ng hold up sapagkat wala namang mga alambre o tali na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. At nawawala daw ang perang kinita nito sa pinamasadahan. Nasabi ni Mang Dodong, malamang ay mga tiwaling pulis lamang ang kumuha ng kinita ng driver na nag-iimbestiga sa krimen. Napailing na lamang si Mang Dodong sapagkat naisip niya na dahil sa mga taong nagpapanggap na matalino ngunit lumalabas namang mangmang sa kaalaman ukol sa pag-iral ng mga ganitong nilalang, ay nagagawa ng mga ito na makaalpas sa mga krimen na ginagawa nila at sa mga ordinaryong tao na ibibintang at naikukubli nila ang krimen na kanilang ginagawa. Si Gerald ay isang college student sa isang universidad sa Maynila. Nang sumapit ang bakasyon, ay niyaya siya ng kanyang tiyahin na pumunta sa kanilang probinsya. At dahil hindi pa siya nakakarating dito, ay naisip niyang paunlakan ang imbitasyon ng kanyang tiyahin at agad naman siya nagpaalam sa kanyang ina. Agad naman siyang pinayagan nito basta't mag-ingat lamang daw doon. At binilinan siya ng ina
na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi niya kakilala at hanggat maaari ay sa mga pinsan at kamag-anak lamang siya sasama. At makalipas nga ang 3 araw ay bumiyahe na si Gerald. Maraming bagay ang nagpapa-excite sa kanya sa mga pagkakataon na yon. Una ay pag naiisip niya na may iba ang kanyang paligid at makakaiwas na siya sa ingay at maruming usok na dulot ng syudad na sa araw-araw ay nasasaksiyan niya at nalalanghap. Ang ikalawang bagay na nagpapasigla sa kanya ay kapag naiisip niya na magkakaroon siya ng mga bagong kakilala at kaibigan. Ang ikatlo at pinakagusto niya ay yung hindi pa niya napupuntahan ang isang lugar at itinuro lamang sa kanya kung paano makakarating dito, na tila ba pakiramdam niya ay may halo ng pakikipagsapalaran at yun ang gusto niya. Sa barko pa lamang ay wala nang mapagsidlan ang sayang nararamdaman ni Gerald. Masayang masaya siya lalo na sa sariwang simoy ng hangin na nalalanghap niya. Mahabang panahon din ang ginugol ni Gerald sa kanyang biyahe. Gayunman ay tila hindi siya nakakaramdam ng kahit anumang pagod. Nang sumunod na araw nang marating niya ang bahay ng kanyang tiyahin ay tuwang-tuwa ito sa kanya. Masayang masaya ito sapagkat makakapiling niya ang anak ng kanyang kapatid doon mismo sa kanilang tahanan. Madalas kasi ang tiyahin ni Gerald ang pumupunta sa kanila sa Maynila, lalo na pag may inaasikaso ito. At sa pagkakataong iyon ay hayag na hayag talaga ang katuwaan nito dahil pinagandaan talaga nila ang pagdating ni Gerald. Nung araw ding yon ay marami na agad siyang mga bagong nakilala, lalo na ang kanyang mga pinsan. Kinahapunan, isang pinsan niyang lalaki ang nagyaya sa kanya ng basketball. Ayon dito, napansin niya kasi na matangkad daw itong si Gerald. Hindi naman siya nagkamali sapagkat talaga naglalaro si Gerald ng basketball at paborito niya ito. Sa katunayan, varsity pa siya ng kanilang paaralan. Kaya hindi na nagdalawang salita pa ang pinsan ni Gerald. Pumayag agad ito. Kasama ang iba pa nilang pinsang babae at lalaki, pumunta sila sa court na malapit lamang sa bahay ng kanyang tiyahin. Marami silang pumunta, akala mo'y meron ng liga at manunood sila. Pagdating nila sa court ay talaga namang nakatawag ng pansin sa mga taong naroon dahil napakarami nila. Agad namang ipinakilala ng mga pinsan si Gerald sa mga kakilala nilang naroon. Pagkatapos nito ay nagumpisa na silang maglaro. Sa kanilang paglalaro ay talaga namang nangibabaw si Gerald at walang sino man na naroon ang hindi nakapansin sa husay nito ng paglalaro ng basketball. Bukod kasi sa angkin nitong taas ay talaga namang angat ang kanyang kakayahan dahil na rin sa training na tinanggap niya sa pagiging isang varsity. At sa tuwing makapupunto si Gerald ay talaga namang halos lahat ng naroon ay naghihiyawan. Lalong-lalo na ang mga kababaihan dahil bukod kasi sa galing nito sa paglalaro ng basketball ay masasabing gwapo din talaga ito. Kaya matapos sila maglaro, isa sa mga nakalaban nila ang nagsabi na kung maaari ay maglaro si Gerald sa kanilang kupunan. Ang kupunan kasi nila ang kumakatawan sa kanilang barangay sa liga na taunang dinaraos sa kanilang lugar. At kasapi din ng kupunang ito ang dalawang pinsang lalaki ni Gerald. Dahil na rin sa pangungumbinsi ng mga pinsan ni Gerald sa kanya ay pumayag na rin ito. Natuwa naman ang dalawang pinsang lalaki ni Gerald at iba pang kasapi ng kupunan na naroon at sinabing baka ngayon ay makatikim na rin sila ng kampyonato. Dahil dito, tinext ni Gerald ang kanyang ina at sinabing gugugulin na lamang niya ang buong panahon ng kanyang bakasyon sa probinsya ng tiyahin. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung bakit ay sinabi niyang sumali siya ng liga dito. Nang maramdaman naman ng kanyang ina na masaya siya ay pumayag naman ito at sinabihan siya na basta mag-iingat lang. Sa pag-umpisa ng liga, sa parada pa lang ay marami na agad nakapansin kay Gerald. Hindi siya nakaligtas lalong-lalo na sa mga mapanuring mata ng mga kadalagahang naroon. Tititig ang mga ito kay Gerald at maya-maya ay bahagyang ngingiti at magbubulungan
at mahalata mong mga kinikilig. Pagkatapos ng parada ay nagkaroon ng isang maikling pagtatanghal at sinundan ito ng palabunutan ng mga kupunan upang malaman kung sino ang unang maglalaro. Nang makabunot ang kanilang kupunan ay nalaman nila na second game sila, kaya hindi na sila umuwi. Hinintay na lamang nila na matapos ang unang laro. Nang matapos ang unang game ay hindi nabawasan ang mga taong nanonood at tila lalo pa itong nadaragdagan. At may isang bagay sila na hinihintay. Yun ay ang kasabikan nila na makita kung paano maglaro si Gerald. Nang matapos ang laro nila Gerald ay talaga namang hindi sila napahiya. Namalas nila kung gaano kahusay ito maglaro ng basketball. At dahil dito ay marami ang humanga. Ngunit marami din ang nainis, tulad ng mga kapwa nila manlalaro sa kabilang kupunan. At kahit ang kasama nila sa mismo nilang kupunan na si Edward, na siyang dating star player ng kanilang grupo, na ngayon ay tila napalitan na sa kanyang trono. Nang pauwi na sila Gerald at mga pinsan nito, ay marami ang nakipagkilala at bumati, at ang karamihan dito ay mga kababaihan. Ngunit sa lahat ng babaeng naroon, isa ang nakatawag ng pansin kay Gerald. Hindi ito lumapit sa kanya kundi ang mga kaibigan lang. Ngunit kalaunan ay nakilala din niyang si Rachel dahil na rin sa mga kaibigan nito na lumapit kay Gerald. Nagustuhan niya ito dahil sa mainhin at tahimik lang. At kung ganda naman ang pag-uusapan para kay Gerald, si Rachel din ang pinakamagandang babae na naroon. At hindi naman siya nagkamali dahil ayon sa pinsan ay lagi daw itong kasali sa Santa Cruzan. Habang nagpapatuloy ang liga ay unti-unti na rin nagkakalapit ang loob ni Gerald at ni Rachel. Samantala ay lalo namang tumitindi ang inggit na nararamdaman ni Edward para kay Gerald. Sa ikatlong laro nila Gerald ay muli silang nanalo. Sa pagkakataong ito ay 3-0 na ang kanilang standing. Sa mga pagkakataon na ito ay madalas nang nasa tabi ni Gerald si Rachel. Si Edward naman paminsan-minsan ay napapasulyap sa dalawa at makakakitaan ng pagkadismaya dahil meron din pala itong lihim na pagtingin kay Rachel. At napansin naman ito ng isa sa mga pinsan ni Gerald. At tulad ng inaasahan sa muli nilang pagkapanalo ay lalo pang dumami ang humahanga kay Gerald. At ang ibang mga babaeng tagahanga nito ay hindi mapigilan ang kanilang nararamdamang paghanga sa binata, na kung minsan ay napapayakap sila dito at napapakbay habang nagpapakuha ng souvenir na litrato. Gabi na nang makauwi si Gerald at mga pinsan nito, nakaramdam siya ng matinding pagod. Kaya naman pagkatapos makapaghapunan, nagpahinga lamang itong sandali at natulog na. Nang mag-aalas 2 na ng madaling araw, ay bigla silang nagising at naalimpungatan dahil sa malakas na sigaw na narinig nila mula sa kwarto ni Gerald. Nang puntahan nila ito sa kanyang kwarto ay naabutan nila itong namumutla at naabutan din nila itong nakaturo pa ang isang kamay sa bintana. Nang usisain nila ito, sinabi ni Gerald na may nakita siyang isang kamay at kalahating muka na nakasilip sa may bintana. Ayon pa sa kanya ay nakakatakot daw ang itsura nito, na sabi pa niya ay sa palabas mo lamang makikita. Nung mag-aalas 10 na ng umaga nung araw na yon, ay hindi na makatayo si Gerald at hindi na rin nila ito makausap. Nanatili lang itong nakahiga na animoy hapong-hapo at ang katawan ay latang-lata. At dahil sa naikwento ni Gerald na kanyang nakita bago pa siya nagkaganito, ay naisipan ng kanyang tiyahin na magpatawag na agad na manggagamot. Nang dumating ang manggagamot sa bahay ng tiyahin ni Gerald at umpisahan nito ang panggagamot, ay agad nitong sinabi sa tiyahin ng binata na inaswang ang pamangkin nito. Nang marinig ng isa sa mga pinsan ni Gerald ang sinabi ng manggagamot, ay agad itong umalis at pinuntahan si Edward. Pagdating ng pinsan ni Gerald sa bahay ni Edward, ay pinalabas niya ito at kinumpronta. At sinabihan niya ito na hindi niya dapat gawin yon dahil lamang sa inggit. Sumagot ito at inaming naiinggit nga siya kay Gerald. Ngunit ayon sa kanya, kaya nga daw niya pinagbubutihan pa ang kanyang paglalaro
dahil ginamit niyang inspirasyon ang inggit na nararamdaman niya dito. At mariing sinabi pa ni Edward na wala daw silang lahing aswang. Samantala, sa bahay ng tiyahin ni Gerald ay nahuli na ng manggagamot ang aswang sa pamamagitan ng katawan ni Gerald. Nang makailang ulit ito tanungin ng manggagamot kung ano ang pangalan at ayaw nitong sabihin, ay pinahirapan niya ito. Kalaunan ay umamin din at sinabing siya ay si Rachel. At nang tanungin ng manggagamot kung ano ang kanyang dahilan kung bakit niya nagawa iyon sa binata, ay sinabi nitong ayaw niyang nahahati ang atensyon ni Gerald. At ayaw din daw niya na maraming umaali-aligid dito. At sinabi pa niya sa huli na kung hindi rin lang naman daw siya nakasisigurong mapupunta sa kanya si Gerald, ay mas mabuti pa daw na wala nang makinabang dito. Kalaunan ay nakiusap ito na kung maaari ay wag nang malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanya, lalong-lalo na si Gerald. Nangako ito na lalayo na lamang at aalis sa lugar at pagagalingin na niya si Gerald. Pinalaya naman ito ng manggagamot at sinabihang magbago. Binigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Nang muling manumbalik ang lakas ng pangangatawan ni Gerald, ay nalaman niya mula sa tiyahin na siya ay inaswang. At yun ay agad naman niyang pinaniwalaan sapagkat nakita niya mismo ang itsura nito. Nagpatuloy pa siya sa paglalaro ng basketball sa liga. Ngunit nagtataka siya dahil hindi na niya makita si Rachel. Sinusubukan din niya itong kontakin sa cellphone ngunit hindi na ito sumasagot. 21 taong gulang nung magpasya si Marjorie na magpakasal sa kanyang nobyong si Erwin. May 3 taon na rin silang magnobyo nito. At matapos nga nilang magkasundo ay namanhika na ang mga ito sa mga magulang ni Marjorie. Ngunit tanging ina at tiyuhin lamang ni Erwin ang sumama sa kanya sapagkat malayo ang probinsya nila Marjorie kung nasaan ang kanyang mga magulang. Tawid dagat ito at may kamahalan ang pamasahe. Matapos makapamanhikan ay magkasama din silang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho. Halos 6 na buwan lamang ang palugit at itinakda na nila ang kanilang kasal. Ayon kay Marjorie ay mabait naman ang kanyang nobyo at wala siyang anumang nakikitang problema dito. Kaya nang yayain siya nito na magpakasal na ay agad na rin siyang pumayag. Ilang buwan pa bago ang kanilang kasal ay nilalakad na rin nila ang mga papeles at mga kailangang gawin na kinakailangan sa pagpapakasal. At nang malapit na nga ang takdang araw ng kanilang kasal ay magkasama silang umuwi kasama ni Erwin ang kanyang ina. Naging abala sila sa paghahanda mula sa kanilang mga susuotin hanggang sa mga ihahanda na pagkain. Maging ang bahay nila Marjorie ay inayos na nila sapagkat dito idaraos ang okasyon. Sa probinsya nila Marjorie ay uso pa ang tinatawag na kasiyahan na kung saan sa bispiras ng kasal ay may sinasagawang pagtitipon at palatuntunan. Mayroon ding sayawan at handaan na lubang hinangaan ni Erwin sapagkat kahit na bundok ang lugar nila Marjorie at hindi pa ito abot ng kuryente ay naggawa nila ng paraan na makapagdaos ng sayawan. May inarkila pa silang sound system na ang gamit ay baterya ng sasakyan para sa mga kagamitang di kuryente at para sa ilaw. At hinangaan din ni Erwin ang pagiging organisado ng mga tao roon, lalo na ng mga kamag-anakan ng kanyang mapapangasawa na may nakatoka sa bawat gawain. Kumbaga ay mayroong tinatawag na division of labor, tulad na lamang sa pagluluto ng mga ihahanda na gabi pa lamang ng kasiyahan ay inuumpisahan na at may grupo na siyang nakatoka sa gawain na iyon. At ginawan pa talaga ito ng hiwalay na lutuan o tinatawag na dapog sa kanilang probinsya. At hindi sila nagpapapasok basta-basta doon at may kahigpitan sila. Isang bagay na ipinagtaka naman ni Erwin kaya di siya nakatiis at tinanong ang mapapangasawang si Marjorie. Sinabi sa kanya ni Marjorie na upang maiwasan na makagawa ng di maganda ang mga manlalason na talamak din pala sa kanilang lugar. Tumango lamang si Erwin at naisip na tama nga lamang
na mag-ingat. Nang mga mag-aalas 7 na ng gabi, ay unti-unti na nagdaratingan ang mga tao. Ang karamihan dito ay mga kamag-anak nila Marjorie, samantalang ang iba naman ay mga kakilala. Habang patuloy na lumilipas ang oras, ay patuloy din ang pagdating ng mga tao. Nang alas 8 na ay sinimulan na ang isang maikling palatuntunan at pagkatapos nagumpisa na rin ang pagpapakain sa mga dumalo at bisita. Matapos makakain ang mga tao ay nagumpisa nang magkaroon ng mga umpukan. Napansin ni Erwin na naghahanda na ang mga ito sa inuman at nagsimula na rin ang sayawan. Habang lumalalim ang gabi ay tila lalong dumarami ang tao na nakikita naman di umano nila na marami na ang umuuwi, ngunit tila mas dumarami palalo ang mga taong naroon at nakikipagsaya, na nung huli ay lubhanang ikinagulat ni Erwin at lalo siyang nagtaka at napaisip nang maging ang kanyang mga magiging biyanan at si Marjorie ay lubhang nagtataka na. At napansin ni Erwin ang magagandang kutis ng karamihang naroon. Magaganda din ang mga figura at itsura ng mga ito. At nakita rin niya ang makikisig at malaadonis ng mga lalaki. Kaya mula sa bintana kung saan siya nakatanaw at nag-oobserba ay naisipan niya mag-usisa at makisalamuha. Paglapit niya sa makapal na bilang ng mga taong nagsasayawan ay may isang babae na umagaw sa kanyang atensyon. Di niya raw alam pero parang hinila raw siya papalapit dito. Napakaganda raw nito. Nang makaharap na niya ito ay may isang bagay siyang napansin. Walang kanal ito sa ibabaw ng labi sa ilalim ng ilong, na noong unay binaliwala lamang niya sapagkat wala naman siyang nalalaman pa tungkol dito. Namalaya na lamang daw ni Erwin ang kanyang sarili na nakikipagsayaw na siya rito at nakikipag-usap. Malambing ito magsalita at talagang nakakabighani. Maya-maya, nakaakap na ito sa kanyang batok, samantalang siya naman ay nakahawak na sa bewang nito na nagsasayaw sila sa isang magandang awitin. Hindi raw niya maialis ang pagkakatitig niya rito. Nang matapos ang tugtog, ay hinawakan siya sa kamay nito at niyaya siya na lumayo sa kapulungan ng mga taong naroon. Wala daw siyang lakas ng loob na tanggihan ito. Napakiramdam daw niya noong mga pagkakataon na iyon ay kaya niyang isuko ang lahat para dito. Sumama siya sa babae. Matapos nilang makalayo sa bahay nila Marjorie ay huminto sila at nagyakap. Muli silang nagsayaw. Lubha na siyang nahumaling dito at hindi na niya napigilan pa ang sarili sa tindi ng paghangang kanyang nararamdaman dahil sa angkin nitong ganda. At hinagkan niya ito, isang mariin na halik sa mga labi. Samantala sa bahay nila Marjorie ay hinahanap na nila si Erwin. Isang pinsan niya ang nagsabing nakita niya ito naglalakad at itinuro sa kanila ang direksyon. Mabilis nilang tinunton ang direksyon ng nilakaran ni Erwin. Sinundan nito ni Marjorie kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Nang malapit na sila sa isang malaking puno, ay nagulat sila nang mamataan nila si Erwin na sumasayaw at dahan-dahang umiikot na mag-isa, na animoy may kayakap ito sa kanyang ginagawang pagsasayaw. Mabilis itong tinawag ni Marjorie ngunit tila wala itong narinig at nagpatuloy sa ginagawa. Kaya mabilis nila itong nilapitan. Tinapik daw ito ng 3 beses ng tatay ni Marjorie at sinabing gising. At tila nagulat daw ito at nagtanong kung nasaan siya at ano raw ang kanyang ginagawa roon at paano siya nakarating doon. Nagsalita ang tatay ni Marjorie at sinabing walang duda na ang iba nilang mga bisita ay mga di karaniwang tao. Mga engkanto ang mga ito. Bumalik na sila sa bahay at naabutan pa rin nila ang napakaraming tao na nakikipagsayawan at nakikipag-usap. Nakaramihan sa mga ito, bagaman nakakabighani ang mga itsura at aura, ay mga walang kanal sa ibabaw ng kanilang mga labi. Indikasyon na hindi sila mga tao. At kadalasan kapag dinayo ng mga ito ang isang sayawan, lalo na pag piyesta o di kaya naman ay may okasyon, asahan mong kinabukasan ay mayroon at mayroong namamatay, na ang sabi pa ng mga matatanda ay kinukuha ng mga ito. Kaya lubhang kinabahan si Marjorie sapagkat si Erwin pa sana ang napili
para kunin at buti na lamang ay naagapan nila. Halos pasikat na ang araw nang doon pa lamang nila mapansin ang unti-unting pagnipis ng bilang ng mga taong naroon. At hindi nga sila nagkamali sa kanilang kutob. Isang binatilyo ang napabalitang namatay at natagpuan ito sa kakahuyan na wala ng buhay. Ayon kay Marjorie ay maayos naman nilang naidaos ang kanilang kasal. Kaya nga lamang ay hindi niya makakalimutan na binisita ng mga engkanto ang kanilang kasalan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.